At ngayon, ayun o, tinetest ko yung kanyang bilis at talagang masasabi natin na hindi magpapahuli ang ADB 160. Kapag usapang adventure motorcycle, so isa ang Honda ADB 160 sa mga maisip natin at makikita talaga natin sa market. Napakadaming user po ng Honda ADB 160 Kita mo naman yan, 110 yung sukat ang gulong sa unahan, then 130 sa likod, naka dual shock suspension tayo na may canister na Showa. As you can see, ang ganda ng quality, di ba? Think wala magdi-disagree pagdating sa pamamahan ng ADB 160 kasi napaka-pogi naman talaga, di ba? As you can see naman, naka-inverted fork suspension pa yung unahan natin. O, kita mo naman yan, ha? Napaganda naman talaga ng ADB 160. Ano, talagang kung naghahanap po kayo ng motorcycle na pang adventure, dumaan ka sa tubig, mga basa, bundok, o kung saan man nyo dadalhin, isa ang Honda ADB 160 sa masasabi natin na reliable at karapat-dapat sa mga ganung daanan. So, drive natin to, ha? Naka, ano tayo, digital meter panel dyan. At the same time, naka keyless na po yan, ha? Keyless na yan. Yung kanya pong compartment, pakita ko sa inyo, ha? Yung compartment yan, under seat, ayun, may kalakihan. Ang dami natin pwedeng ilagay dyan na gamit. And then may top box to, tinanggal lang. So, yun ang kagandahan dyan, eh. Pwede mong lagyan ng top box. Ang dami pwedeng ilagay, di ba? Pag ikaw yung ka-Honda ADB 160. Kung kayo mahilig sa mga gala, mga adventure, talagang sulit na sulit itong ADB 160 na to. Alright. So, test drive lang natin, ha? Itong ADB 160 na to. Whew, sarap gamitin, no? Alright, ako po ay 5'11", lapat naman yung aking paa sa simento, ha. Dalawang paa. Kahit naka center stand dyan, lapat pa din. Alright. Pag adventure bike talaga ang gamit mo, alam mo yun, hindi ka magdududa kahit dumaan ka ng basa, di ba? O kaya maputik yung dadaanan mo, since naka dual sport yung gulong natin, ay talaga pong maaasahan natin sa magandang daanan ang Honda ADB 160. So, short review lang to, ha. Ito po ay pangatlong gamit ko na ng Honda ADB 160. Yung mga una ko nagamit na ADB 160 talagang maganda yung performance. Ito ay masasabi natin na maganda talaga ang performance ng ADB 160. Naka-on yung ating idling system, naka Honda selectable torque control tayo, naka 4 valves na din po itong ating Honda ADB 160. At the same time, naka liquid cooled and then fuel injected. May kalakihin yung kanyang tangke. Ito yun, yung tangke. Hindi na problema kapag kayo magpapagas, hindi mo na kailangan pa bumaba kasi ayun, nandun po yung kanyang button, katabi po ng ating ignition. Alright, yung idling system natin saka on. So ang function ng idling system na yan is in case tumigil tayo, kusa pong mamamatay yung engine natin, and then hindi natin kailangan pa mag-start ulit kasi pihitin lang natin yung throttle is mag-start up ulit yan. Alright, yung throttle response ng Honda ADB 160 is napaka-accurate, diba? Pag pihit mo talagang itatakbo ka. Yung pakiramdam kapag naka ADB 160 ka is ang laki, diba? Ang laki nung sinasakyan mong unit kahit 160cc lang. Ayan, diba? Kaya goods na goods talaga itong Honda ADB 160 na to. Ayan, all goods. Ang ganda ng handlebar niya. Kagandahan, naka-ABS tayo at maganda po yung ating braking system. Ang bilis ng click 160, iba talaga pag click kayo. Ang ganda ng preno kanyang suspension, ha. Tapos manakbo, ang bilis, Woo! Mabilis manakbo tong Honda ADB 160 kasi naka 4 valves na yan. Tapos upgraded na po yung kanyang makina. Alright, diba? Quality, sarap gamitin, napaka-komportable, convenient itong ADB 160 na to. Kaya lang, binabalitaan po ako, kahapon kasi punta ako sa dealer ng motorcycle. So, may darating na pong bago na Honda ADB 160. Kaya medyo nagbaba sila ng presyo ng mga current display po nila na ADB 160. So, may road sync daw yun. So, hindi ko alam kung anong features yun. Sabi nila, isasabay daw sa mga bagong features, bagong technology na nilagay kay Aerox at kay NMAX. So, abangan po natin kung ano yung mga bago na dagdag sa ADB 160, Kasi available color po sa Pilipinas, yung current kayo is matte red, matte white, and then at the same time itong matte black na ginagamit natin. Alright, so nakaka-excite, diba? Alam ko madaming kukuha noon since ang performance naman talaga ng ADB 160 from version 1 to version 2 ay maganda. Talagang reliable. At napakadaming pong users ito, Kagandahan kapag madaming users ay sumasabay yung dami ng pyesa na available sa market. Alright, balik na po tayo. At medyo traffic na dyan sa may Talipan. Balik na tayo.
Ang ganda lang gamitin, sarap gamitin ng ADB 160. So doon sa mga owner dyan ha, ilapag nyo naman yung pros and cons dyan. Ang cons pala na napansin ko dito kay ADB 160, yung kanya pong ADB 160 na nakalagay doon sa gilid. Pakita ko sa inyo, yung natatanggal natatanggal, mabilis matanggal. Ayun yung naka-emblem dito na pangalan niya natatanggal. So yun yung napansin ko ha. Then tigil po ako dito, pakita ko sa inyo yung function ng kanyang adding system. Since naka-on naman siya, pwede naman nating i-off yan kung gusto po natin ha. Ayan since may hazard naman tayo, pwede natin gamitin hazard. Pakita ko sa inyo ha. 1, 2, 3, 4 seconds. Ayan nag-off yung engine natin. Then kung bubuhayin po natin, hindi mo na kailangan pang mag-switch ulit ng ating ignition, kundi pihit lang tayo ng throttle, anda na po yan. Alright, diba? Napaka high-tech. Makakatipid tayo sa gasolina kapag nasa traffic, at the same time yung battery life po natin. Alright, isang bagay na nagustuhan ko talaga sa ADB 160 yung kanyang looks. Tapos yung engine niya, of course, loaded din, diba? Pagdating sa safety features, isa pa yun, diba? Braking system, naka ABS, naka dual disc brake tayo, unat likod, di ba? Ang gandang gamitin, talagang reliable. At ngayon, tinetest ko yung kanyang bilis at talagang masasabi natin na hindi magpapahuli ang ADB 160. Dating po sa market wala siyang ibang competitor doon sa mga Yamaha, Suzuki, Kawasaki, wala siyang competitor pagdating sa adventure. Since sulong-sulo na talaga yung adventure ng 160cc. Yung iba ginagawa is ginagawang straight tire. So depende naman sa owner yan di ba? Ang sarap lang gamitin, di ba? Kapag isa-shine up pa at the same time, relax tayo, convenient tayo. Sarap gamitin Woo! So ito lang po yung mga masasabi ko sa ating Honda ADB 160 na ginagamit ngayon. Masasabi ko talaga na reliable, magandang performance, quality, at syempre hindi nga lang talaga siya affordable kasi ang presyo po niya isa sa 160,000 plus pesos. So iba kasi hanap is budget friendly, below 100,000 pesos. So ito naman is kung mahilig kayo mag-adventure, mahilig kayong gumala, ay pwede po itong Honda ADB 160. Hindi lang talaga siya pwede sa expressway kasi low displacement pa siya Alright, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy na panonood ng ating mga videos. Magkita-kita ulit po tayo sa susunod na video. Peace out.